Po ba'y sumasang-ayon na ang dahilan po ng mga pagkalat ngayon ng sinasabi ng Malacanang, ng palasyo, ng mga fake news ay dahil din sa kanila, dahil sa hindi sila nagiging transparent. Example ko na lang po, nung Oo. inamin nila na nagkasakit po ang Pangulo, hindi po ba may mga kumakalat na medical Yes. report daw, no, patungkol doon sa kalusugan ng Pangulo na dininay ng St. Luke's, dininay na rin na nila, tapos ang bali-balita tutugisin yung mga nag-post noong sinasabi nilang fake na dokumento. Bakit hindi na lang kaya maglabas ng talagang medical report mula mismo sa mga doktor nila or sa St. Luke's, kung sa St. Luke's ang doktor ni PBBM, para once and for all talagang matuldukan ito at wala nang fake news na kakalat. Same din dun sa alegasyon ng paggamit ng illegal na droga. Why not attorney? Ang parati natin sinasabi ever since, ang bukod tanging gamot or relief sa kakulangan ng impormasyon is more information. At gayon din yung remedy kapag may misinformation. So ang tinatawag nilang fake news, kadalasan misinformation yan. Pero bago ka magsalita, natutugisin mo ang mga taong nagfe-fake news, kailangan eksaminin muna yung batas or eksaminin ang motibo ng inaakusahan ninyo. Halimbawa, yung fake now unfalsified na medical report na sinasabi ng St. Luke's, pag tinignan nyo siya, on its face, nagmumukha siya talagang very official. Yung ginamit pa nga, mayroon pa ngang pangalan ng doktor, andyan yung pangalan ng pasyente. Tapos of course, kung ito ay ginawa, kinalibrate talaga nila para it looks very authentic. So, blaming the victim po ang ginagawa nila na magsalita na masama yung fake news na yan, dapat tugisin yan. Kasi in many instances, nakakalinlang naman talaga. So, kung yung tao naloko or na-mislead doon sa mga nakita na dokumento, bakit sila yung biniblame? Hindi ba dapat hinahanap nila ngayon kung sino yung naglabas ng fake na bulletin na yon o ng fake na report na yon, na medical report? Ang nakikita kasi natin dito is it is a knee-jerk reaction as always ng primary agency for information ng administrasyon na ito, na ang hilig nila sa ganyan. Kunwari, nagre-repost ka lang or in many instances, ang reposting. Sa cybercrimes, ang reposting without additional commentary ay hindi po yan paglalabag, di ba, sa Article 154. At even then, even if pumasok siya dun sa unlawful use of means of publication or papasok siya dun sa false publications, even assuming hindi ko sinasabing it does kasi hindi ko nakikita yon, ay kailangan para ma-address siya as a crime, kailangan may intent to commit a crime. So again, siguro medyo nasasanay ang administrasyon na ito sa hindi pagrespeto ng karapatan o siguro sa kakulangan na lang ng impormasyon on their end on how to deal with matters that appear to be violations of criminal laws. So, yun yung medyo medyo hindi naaangkop yung reaction dito ng Malacanang. Overkill as always and victim blaming. So, dapat ini-examine nila yung kanilang information. Kung evasive sila, ay talagang magiging breeding ground yan for rumors and speculation. Once and for all, they can put an end to that speculation. Pero obviously, wala po yata sa arsenal nila yung ganyan. Hindi nakakalimutan nila na ang information agency nila must give out information and not keep it. So maybe kailangan nire-remind sila every so often. Opo, imbis na sagutin at magpakita rin sila ng kanilang kasi mas madali. Halimbawa, kasi lagi nilang Oo. kino-connect ang lahat ng mga
sinasabi nila na fake news sa mga Duterte aligned or yung mga tinatawag nilang DDS, no? Nagpapakalat din ng Oo. fake news pag bumabanat sa kanila. Pero hindi ba mas madali kung gusto mong sampalin yung mga sumusuporta doon sa naratibo na yun? Oh, eto yung resibo ko. Eto yung ano, oh. Di tapos pero meron ba silang planong ganon or baka na ano na rin sila na checkmate na rin po, attorney? Tingin ko dala talaga ng panic at saka wala silang mga long-term na communication strategies or mga plano for instances like this, which is, para sa akin, not very smart. Dapat prepared sila in light of the fact na ilang taon na rin na may mga umiikot na mga rumors tungkol sa state of health ng ating Pangulo. 'Di ba? So for something like this, tapos you get caught by surprise, medyo hindi ka na gumagawa ng iyong trabaho. I am sad to say this kasi siyempre galing tayo diyan. Pero ang nakikita natin, this is something that they should always be prepared for, and dapat sila yung nagkokontrol eh. Si pwede, tama kayo eh. Pwede naman nilang sabihin na, ito, it is a mild case, di ba, of diverticulitis. It has been treated, pero syempre masakit ito, so the president cannot have personal engagements muna. Instead, ang nilabas nilang bulletin, well, not really a bulletin, ang nilabas nilang impormasyon is, ay, sandali lang, the president was overnight in the hospital, back to work na kagad. So kung titignan ninyo yung mga issuances ng palasyo or mga sinasabi ng kanilang talking heads, kumbaga, including Secretary Dave Gomez himself. So nung una, back to work, back to work, back to work. All is normal. Meron pang ganyan. And then the day after that statement na normal na ang lahat, the next day, si Sec Dave Gomez, sinabi niya na, si Presidente daw will be undertaking only critical duties for now. Pero tapos si ES na daw at ibang miyembro ng gabinete ang mag-attend sa ibang engagements. O di ba? Bakit nagbago? So, it is their own actions na nagkukos ng speculation. Ang nakakabahala lang is of course, victim blaming na naman sila dito. Nanggaling sa kanila yung pagbabago ng tono. Nanggaling sa kanila yung lack of explanation. Tapos napaka-defensive. So ano yung sinasabi? Serious illness lang ang ang nagre-require ng medical bulletin. Oo, totoo 'yon. In case of serious illness, sabi sa saligang batas, kailangan the public must be informed of the president's state of health. Totoo naman 'yan. Yun yung required. But common sense also dictates na kapag wild na ang speculations, they must put it to rest. Or kung may reason ba sila kung bakit gusto nila na ganyang kalala ang speculation. Instead, they're reacting with emotion rather than logic. So, magagalit na di kayo lang sanay na nakikitang nagre-relax ang presidente. May mga ganyan na statements. The statements must be well thought out kasi yan ang trabaho ng ahensya, yan ang trabaho ng PCO. So, they must provide yung information that will lead to calm. 'Di ba? Hindi po dapat ang Pangulo lang ang iniisip, ngunit iisipin din ang national interest dito. Kung hindi maayos ang pagtanggap ng publiko sa kakulangan ng impormasyon, makikita natin there's loss of trust, posibleng may gulo. Paano kung sabihin ng mga tao, well, nobody seems to be in control, posibleng yung social order, yung public order, ay magkakaroon ng epekto din dahil sa kakulangan ng nakikita nilang control in government. So, they must be very aware of the role that information plays in public order. So, in cases like this, pag nakikita natin na knee-jerk yung reaction, walang strategiya, kung ano na lang maisip, tapos pag nagkamali, takipan, then people lose trust in the talking heads. And that's, kumbaga,
not a good thing for the entire administration as well as for public order. Opo, at nabanggit mo nga po yung sa PCO, nung natanong din siya ng media doon sa kredibilidad, kung sino bang may kredibilidad, ang presidente ba, ang pasyente ba mismo, o yung doktor, ang kanilang depensa po, yung presidente na kasi siya yung nagdadala ng katawan. Nabanggit nga, hindi naman po siya doktor kasi iba talaga yung doktor. 'Di ba? Pero hindi mo rin may sasantabi po, attorney, dahil nung panahon ng tatay niya, 'di ba sinikreto rin yung malubhang sakit na ng tatay niya. So, kumbaga, nandun din yung factor na yon kung bakit may mga Pilipino na nagnanais na malaman ano ba talaga ang tunay na estado ng kalusugan ng ating presidente. Opo, hindi mo mawawala yung kasaysayan dito sa isip ng mga tao. Halos may buong ospital na nga sa Malacanang nung nadiskubre yan nung 1986, di ba? At ang tagal. Tapos parang the same yung strategiya pati. So, nung umiikot ang balita na si Marcos Sr. ay may sakit, biglang may lalabas na pictures, strategic pictures, kunwari, nagpa-parade in review. Hindi naman bukas sa publiko, pero nakikita yung mga sundalo, but pre-internet, so walang videos. Ang nakikita lang ay, well, at best, yung mga newsreels ng government stations, at saka yung carefully selected pictures. Pero minsan, kahit yung mga litrato na yon, may nakakalusot din. So may picture na nagdudugo yung arm ni senior, ni Marcos Senior, dahil nga umiikot na ang rumors ng kanyang malubhang sakit. So again, ano yung kasabihan? History repeats itself. First as tragedy and next as farce. So dito nakikita natin yung yung parang comedy na yung yung attempts ng Marcos Jr. administration to cope with the same issues that his father faced.